Malakas na oh. Diba? Eh, may ilaw na siya oh. Channel 2. Mas gumanda yung tunog nila. Mas gumanda yung tunog. Lakas, K2 lang pero malakas siya. K2. Yan ako ito na concert na power amplifier. Ayan, galing parang Litix siya tato. Okay. Puro muna tayo maliitan ngayon. Sayang oh, ganda-ganda ng casing pa niya oh. Kaso yung knob dito nawala na. Para pinultan ng control ito. Kaso nawala yung knob. Ayan, ang issue nito kaya dinala rito sa atin, wala daw siyang power. Yan, kaya binuksan ko na agad. Although nabuksan na rin yung bushing to. 4 na tornilyo na lang iniwan niya eh. Okay, bago natin repair to, pasilip ko muna sa inyo yung laman loob ng K2. Sa transformer naman malaki, kahit K2 lang siya pero malaki oh. Tutumbas siya ng LX20. Ayan, tapos meron lang siyang isang pares na capacitor 80 volts by 10,000 microfarad. Supply nito, okay, teka lang ha. Supply parang 24 volts lang. Ano to? 24, ano ba nakasiris siguro, hindi ko makita gaano eh. Ano pinaka voltahe niya? Siguro mga nasa kwan lang yan. Kung 80, malamang mga nasa 42, 45, mga ganun lang siguro supply niyan. Okay, tapos ito yung board niya. Awkward no? Lit-lit ng itsing oh. Tama naman kasi ganito lang kadaming transistor niya. Haba ano pa, hindi lalong sayang naman. 2 pairs lang, C5200 EDNA 1943. Ito sa drive to eh. Ngayon naka-plug in na yun doon no? Naka-plug in na yun doon. Pakita ko sa inyo na wala siyang power. Uli naman siya eh. Ulit meron eh oh. Diba? Tapos kung susukatan mo ng bias, meron din. On ko talaga siya muna. Ayan oh, umiilaw yung pula oh. Umiilaw. Dito umiilaw. Hindi lang siya ganun kaliwanag. Dahil siguro sa kalumaan na ng ilaw. Tapos pag sinukatan mo ng biasing, meron din. Ito, tingnan nyo. Oh, nasa 0.3 oh. Diba? Oh, meron. Yung kabila. Natin yung kabila. Mukhang hirapan tayo magsundot ah. Dito medyo mataas dito ah. Hindi siya pantay. Medyo mataas dito no. Nasa 0.5. Dito naman nasa 0.3 lang. Hindi pantay pala yung bias nito. Although pwede na rin. Dito sa drive niya mataas, dito naman normal naman eh oh. Pagdating lang dito medyo mababa na konti, although pwede dayain yan or mas okay nga ito, ganito kataas lang. Dito para sa akin medyo mataas ng konti ito eh, pero ganun talaga, normal talaga sa concert yung mataas. Ngayon hanapin natin, di ba? Hanapin natin kung ano yung pinaka sanhi niya na bakit wala siyang power. Okay, may bias ito. Ibig sabihin goods ang supply dito. Yun, hanapin natin yung supply ng input buffer, yung 1717. Ito yan. Bunutin natin to, tapos i-check natin. Yan lang ang problema. Kaya kayang tusukin ng tester to. Teka lang ha, tusukin ko. Ayan to, tinusok ko na yung tester. Ayan, tingnan nyo ha. Sa kwan ako naglagay, kung sabihin natin kung 1717, dyan ako naglagay agad, wala na sa ground, para malaman natin kung may supply yung kabilang linya nya. Ngayon meron no, taas, mataas, meron siya oh. Ibig sabihin good yan. Okay, teka lang. Check natin yung fuse naman. Ito may fuse pala siya oh. Tingnan natin, baka bumigay lang fuse niya eh. Ito
Okay, meron dito. Buo dito. Ito naman. Kasi dalawa siya eh. Itong isa. Parang buo din. Parang buo din. Natin yung tester. Buo nga yung fuse. Meron pa akong nakita dito na fuse. Ito naman, hindi ko alam kung saan papuntang supply na ito eh. Ito. Tapos, ayun o, may fuse pa siya dyan o. Isang maliit pa, papuntang diode. Parang kasama yata sa may fan yan. Check natin. Or, na-check ko na pala ito. Open. Na-open siya. Ayun, tingnan nyo. Ngayon, inangat ko na siya eh, para sigurado na may continuity talaga or wala eh. Ayan o, wala, open o. Naka-open siya. O, ayan. Open talaga siya. Baka mamaya ito lang to eh. Try muna natin palitan ng fuse ito. Yan, palitan ko ng fuse, tingnan natin kung ano mangyari. Ay, tamad si Solji mag-back ng board. Bali, eto. Trabahong tamad. Okay, ayan o. Naglagay tayo ng fuse na paganyan na lang. Ayan, discarding technician na lang kumbaga. Ngayon, ibalik natin tong supply. Natin balik to. Balik natin ito. Tingnan natin kung ano mangyari. Okay, may fuse na yan. Switch on natin. Sana magkaroon na ng power. Oh, huli. Meron na oh. Problema yung isa wala. Wala yung isa dito. Teka lang, tingnan natin o hanapin natin kung bakit yung isa ay wala. May napundi lang. Natin iusog. Okay, ulit. Nawala yung power ng isa. Yung isa, although meron na. Di ba? Ibig sabihin, doon lang sa fuse. Ngayon, hanapin natin to bakit walang ilaw yung isa. Try kong lagyan ng audio natin kung may audio siya. Shortcutin na lang natin yung video. Ito, kinalas ko na yung power supply oh. Kinalas ko na, chinik ko kung ano yung makulang na voltahe. Although okay naman, goods naman lahat ng voltahe dyan. And then dako muna ako sa may channel 2. Yan, kasi yung channel 1 meron siyang power eh, may active dito. Yung channel 2 is wala. Ngayon, upon checking, ito may nakita ko, fusible ito, 0.5 to, green, black, silver. 0.5 ito, 0.50 ba. Ayan, fusible na resistor galing dito kasi supply ito eh. Yung pinakadulo na to, ayun, ito pinakadulo na to, supply ito ng 24. Supply ito ng relay. Yan, dito siya oh. Supply ng relay yan. Na-open siya, open, tingnan nyo. Ano mangyari? Wala oh. Diba? Na-open siya. Ngayon, palitan natin to. Napan natin ng pamalit, tapos testing natin kung magkakaroon or magti-trigger tong relay. Although may power yung kabila, ganun din. Wala rin kwan yan eh. Hindi rin nagre-relay yung kabila na yan. Ito, hindi rin nagre-relay ito. Basta bala, focus lang muna tayo dito. Ngayon, palitan ko muna ito. Sana yan lang. Wala akong mahanap na 0.50. Yan, 0.50 ito eh. Green, black, silver. Yan, 0.50. Pinalit natin is 0.33. 0.33 na 2 watts yata ito. Mas matibay pa nga ito. Ayan, palitan natin ayan oh. Ngayon, pakinggan nyo na lang. Pakinggan na lang yung tunog kung magre-relay siya or hindi. Okay. Isa. Oh, ayan, meron na. Magre-relay na siya. Oh, meron na. Ngayon, ibalik ko muna ito. Tingnan naman natin kung may indicator siya. Titingnan naman natin kung mag-i-indicate yung power niya. Baka mamaya wala. Although nag-relay na siya, sana walang ibang tinamaan. Kung muna pansamantala yung power supply, ito, tornilyo na lang kulang dyan. Yan, para masubok natin kung okay lahat ng wiring. Ayan. Nandito. Ito medyo hassle, ang daming wire. Kaya kailangan niya lagyan nyo ng tanda. Ako sinusunugan ko lang siya. Sunog ko ng panginang para pagbalik di ako mahirapan. Ngayon, tingnan natin kung ano mangyari. Nakaraan walang indicator dito, wala siyang active or power.
Ngayon, ayan meron na siya nag-normal na. Lumagatik na yung relay, hindi nag-normal na. Ito lang hindi ko narinig na lumagatik yung relay dito. Malamang baka na-open din yan. Normal sa kabila. Dito naman ulit sa kabila. Okay. Channel 1. Upon checking, buo naman yung fusible dito. Ang problema, nasunog naman yung ito, katabi nito. Ito. Hindi gaano makita sa may camera natin kasi naka GoPro tayo. Ito. Ayan. Nasunog siya. Hindi ko alam kung anong value niyan. Mamaya silipin na lang natin sa may kabila. Ayan, sunog. Angat natin yan. Tingnan natin kung anong value. Okay. And then check natin yung mga transistor na maliliit kung may tinamaan. And then kung saan siya pumunta. Pinaklas. And then tin-troubleshoot. Di ko na alam kung naka-live kasi ako doon. Kung alam kung saan ako naputol eh. Ito pinalitan ko pala. Yung nasunog na ito is 2.2 ito. Ginaya ko na lang yan sa may kabila Yung sa may kabila 2.2 kaso 5 band yun. Ito naman 4 band lang yung pinalit natin. Ito yan. Andyan. Tapos yung nasira ay itong dalawang 5.5. Ito si Bak yung isa biyak po. Yan 551 ito. 5551. Tapos ito ganun din. Basta sa relay section kadalasan 5551 yan. Ayan leak. Ito naman open. Tapos 2.2. Ngayon ito na siya. Magiging okay na yan. Magiging okay na yan. Tingnan nyo. Isa. Tatlo na. Tik-tik. Ngayon kung hindi nyo man narinig yung lagatik, sukatan ko ng voltahe para mas masabi nyo na okay na talaga. Ito yung supply ayan gumalaw na, 'di ba? Ayan, nag-trigger na 'yan. Ang dami niyang tinamaan pala, kabilaan, dalawang channel. So ngayon, nag-trigger ng relay. Balik natin 'to. Balik natin. Tapos, sana may audio na. Sana may audio na. May balik na natin. Tapos, nung tinisting ko, may problema dito, yung protect. Hindi umiilaw yung protect. Hindi, nagsukat na ako. Pundi ito, napundi lang yung ilaw. Pundi yung ilaw ng protect. Ngayon, naglagay na ako ng naglagay ako ng audio source and then speaker. Yan, para mas mabilis yung video natin. Ayun papansin nyo wala kabila meron. Pundi ito, nasukatan ko na hindi umiilaw. Ngayon, may audio source na nakakabit yung channel 1. Dami problema. Control ito may problema. May audio sa mahina mahina. Yung channel 2 good naman channel 2, malakas good yung channel 2. Ito lang talaga may problema. May audio siya kaso ginagalaw-galaw mo nawawala. Ayan lang. Next step na gagawin natin dito, palitan muna natin control. Sabay na natin, dalawang channel na palitan na ito. Tapos ano pa ba? Ito na rin yung ilaw, sabay na natin to. Shortcutin na lang natin yung video. Ganun din naman papakita ko sa inyo na ganun din naman gagawin, di ba? Ito pinalitan ko yung control ito. Palit na ito. Ito yung nakalagay dito. Ang pinalit natin is yung pang power amp din naman natin ito. Itong half moon to, pero pasok naman yung knob. Ayan. 10K, para sila naman sila 10K. Ito 10K rin to pero 10K na ordinary ito. 10K na ordinary. Tapos binalik lang yung cap. Ayan. Tapos ito, pinalitan na natin to. Kaya mas malinaw ito kumpara dito. Ito luma na kasi. And then pundi na ito. Ngayon, ito magiging labasan niya. Hindi pa naka-on. Nanyo. May ilaw na Hindi mas maliwanag to compare dito. Kasi bago pa ito ayan, normal na siya. Ngayon, audio naman tayo. Full volume ko nga to. Kanina yung channel 1 may audio pero mahina. Ngayon, malakas na diba? May ilaw na siya channel 2 mas gumanda yung tunog nila. Mas gumanda yung tunog. Lakas, ito lang pero lakas siya. Okay na.
working na lahat. Balikan natin yung ginawa natin. Ayan, ni-repair natin yung channel 1 and then channel 2 na board sa may indicator. Tapos palit ng control, bago lahat. Tapos ito, ayan, working na. Sa totoo lang guys, sa ganitong klaseng unit, mahirap siya i-troubleshoot kasi ang dami niyang wire, oh. Tapos pag hindi mo kabisado step by step, medyo mangangamote ka. And then ito pala, oh, kaya walang display, walang indicator dahil na-open yung fuse dyan. Ayan, hindi ko na tinanggal, oh. Ganyan na yung pwesto na ginawa ko. And sana nakapagbigay idea ako sa inyo na once na may encounter nyo yung ganitong klaseng unit, diba, na ganun yung problema, eh sana nakapagbigay idea yung video ko sa inyo. Ayan, sir from Litex yata to. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Okay na, mali goods na itong unit mo. Promotion bago tayo magtapos, syempre. Solid G Electronics Repair Shop, number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.